Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay matutunghayan na po natin ang huling bahagi ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Cold-Hearted Wife. Pagbaba ni Zack ng hagdan ay nabungaran niya si Franco sa kanilang sala. Agad rin itong tumayo nang makita niya si Zack. I'm in a hurry, Mr. Belmonte. I know, but give me a few minutes. Mr. Fuentes, kailangan mo lang itong makita. Inilahad nito ang kanyang cellphone. Kunot noong inabot iyon ni Zack. Sa screen ay makikita ang isang video. Saglit pa niyang nilingon si Franco bago niya pindutin ang play button. Humahagik-hik ang batang si Nell. Today, we're gonna play my new car. Inilapit nito ang mukha sa camera. Inilagay rin nito ang kanyang palad sa gilid ng kanyang labi. Mommy brought this one. Pabulong nitong wika. Muli siyang humagik-hik na lumayo siya sa camera. Bumalik ang tingin ni Zack kay Franco. Pabalik nitong isinaksak sa dibdib nito ang hawak niyang cellphone. So what is this? You want me to watch your son's video? Nawawala yung asawa ko. Wala akong panahon sa mga ganyan. Humakbang ito paalis, ngunit mabilis din siyang hinarang ni Franco. Ituloy mo muna kasing panoorin bago ka magsalita. Muling ibinalik ni Franco ang cellphone sa harap ni Zack. Siya na rin ang pumindot ng play button nito. Mula sa cellphone ay makikitang nilalaro ni Nell ang kanyang laruang sasakyan. Nell baby, nabaling naman ang tingin ng bata sa tumawag. Mommy! Ngumiti ang bata. Agad nitong binitawan ang laruang hawak at saka tumayo. Maya-maya lang ay may lumapit sa bata. Nakasuot ito ng kulay itim na bestidang walang manggas. Umabot iyon sa kalahati ng kanyang hita na tinernuhan niya ng kulay itim na heels. Yumukod ito at humalik sa bata. It's none other than Lainey Mendez. Malalaman iyon dahil sa makeup nito at sa ayos ng kanyang buhok. Baby, I have a surprise for you. Ngumiti ito sa bata at saka itinaas ang hawak niyang 3 piraso ng paper bags. Yehey! Tumalon-talon pa ang bata dahil sa tuwa. But can you just open this inside the room? I have a visitor and we need to talk. Malumanay na tura ni Lainey. Yes, mommy. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ni Lainey. Good boy. Maya-maya lang nakita ang paglapit ni Nell sa kamera, ngunit hindi naman niya ito ginalaw. Mukhang nilampasan nito ang kamera. Maya-maya lang, ay unti-unting nawala ang ngiti ni Lainey. Lumingon din ito sa kanyang kanan. Make sure it's a good news. Nakita sa video ang paglapit ng isa pang babae. Walang iba kundi si Rachel. Buntis si Alea. What? Narinig ko mismo. Buntis siya. Sinong ama? Of course, it's Zack Fuentes. Alam na naman nating dalawa na set up lang ang nangyari sa hotel. Alam nating pareho na walang nangyari sa kanila ni Ken. Nag-igting ang panga ni Zack sa narinig. Nakita rin niya ang pagkuyom ng palad ni Lainey. Hindi siya pwedeng mabuntis kay Zack. Masisira yung plano natin. Anong gagawin natin ngayon sa kanya? Napakagat si Lainey sa kanyang hintuturo. Sandali itong natahimik. Gumalaw-galaw din ang mga mata nito na tila nag-iisip. Kailangan mawala ang bata. Lalong umusbong ang galit ni Zack dahil sa narinig. Gusto mo bang patayin ko na siya? Agad na napalingon si Lainey kay Rachel dahil sa tinura nito. Ang bata lang sa sinapupunan niya ang kailangan mawala. Kaya ko siyang patayin. Abot kamay ko siya sa mansyon. Hindi. Sinabing hindi. Pinanlisikan niya ng mata si Rachel. Are you deaf? Mataray na tura nito. Hindi mo masasaktan si Alea. Puno ng pinalidad ang boses nito. Ako lang ang dapat manakit sa kanya. Okay, fine. Pagsuko ni Rachel. Anong dapat gawin? We will kidnap her. Sige, anong gagawin natin para makuha natin siya? Susunugin natin ang mansyon. Walang kagatol-gatol nitong saad. Magpapadala ko ng peking rescue car. Kailangan mo isakay doon si Alea. Maya-maya lang ay narinig ang tunog na doorbell. May bisita ka? I think it's Franco. Pumalatay ang takot sa mukha ni Rachel. Ha? Hindi niyo ako pwedeng makita. I know. Magtago ka muna sa CR. We'll talk the details later. Maya-maya lang ay nakita sa camera ang pagtakbo ni Rachel patungo sa kusina. Kalmante namang naglakad si Lainey. Maya-maya lang ay narinig na ang pagtawag ni Franco sa anak. Nakuha ng video ang paglapit nito sa kamera. Yumukod pa ito at pinulot ang laruang iniwan ni Nell.
Maya-maya lang ay dumako ang tingin nito sa kamera. Lumapit ang kamay nito at maya-maya lang ay nag-focus na sa sahig ang kamera. Matapos ng ilang sandali ay natapos na ang video. Ipinakita ko ang video sa iyo dahil malakas ang kutob kong siya may kagawa ng pagkidnap kay Alea. Pero anong motibo nila? Magkapatid sa ama sina Alea at Lainey. Nagsimula ang lahat dahil mas pinili ng papa nila sina Alea at ang mama nito. Kung natuloy ang plano nila, baka wala na ngayon ang mga anak ko. Bumalatay ang sinseridad sa tinig nito. Hindi ako dapat makialam sa plano ni Lainey. Kaso hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Hindi ko plinanong itago si Alea. Ang gusto ko lang ay protektahan ang bata sa sinapupunan niya. Inabot ni Franco ang isang folder sa harap ni Zach. Iyan ang mga tagong properties ng mga Mendez. Maaring isa sa mga yan dinala si Alea. Salamat sa lahat. Sige na. Kumilos ka na. Iligtas mo si Alea para sa mga bata. Puno ng pasasalamat ang mata ni Zach bago humakbang palabas ng kanilang bahay. Kasama ang mga pulis, ipinuntahan nila ang mga address sa listahang ibinigay ni Franco. Ngunit nagsimulang mawala ang pag-asa ni Zach. Mahigit 24 oras na sila sa paghahanap pero wala pa rin silang napapala. Ito na rin ang pinakahuling property na nasa listahan. Parang walang katao-tao dito. Patuloy pa rin sa paggala ang paningin ni Art. Iginala ni Zach ang kanyang paningin. Luma na ang mansyon ng mga Mendez. Buo pa ang mansyon subalit nagtataasan ang mga damo sa paligid. Nagkalat rin ang mga tuyong dahon sa bakuran. Parang wala dito ang hinahanap natin. Humakbang sila paalis ngunit natigil sila sa paghakbang ng umalingaw ang putok ng baril. Putok iyon ng baril. Men, search the area. Mabilis na kumilos sa mga pulis at tinungo ang mansyon. Mr. Fuentes, mas mabuti pa pong magpaiwan na muna kayo dito. Akmang hahakbang na pasunod si Zach nang pigilan siya ni Art. Hayaan niyo na mga pulis, sir. Muling umalingaw-ngaw ang isa pang putok ng baril. Doon na tinanggal ni Zach ang kamay ni Art na nakahawak sa kanya. Mabilis itong tumakbo patungo sa direksyong itinungo ng mga pulis. Sir, ngunit parang walang narinig si Zach. Kaya naman agad na ring inihakbang ni Art ang paa upang sundan ang kanyang amo. Itaas ang kamay. Mga pulis kami. Dumagundong ang kaba ni Zach. Gustong-gusto na niyang makita kung ano nangyayari sa loob ng silid. Maya-maya lang ay sumenyos ang pulis sa kasamahan niyang pumasok sa loob. Sumunod ito sa kanila habang diretso ang tingin at ang pagputok nito ng baril. Maya-maya lang ay inilabas ng isang pulis ang isang babaeng nakaposas. It's all Arnaldo's fault. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Nagkukumahog ito. Sa presinto ka nila magpaliwanag, miss. Nang palapit na ito sa kinatatayo ni Zach, ay nagtama ang kanilang mga mata. Zach, sabihin mo sa kanilang kasalanan ito ni Lainey. Sabihin mo sa kanilang inosente ako. Pagmamakaawa ni Rachel. Pinipilit pa niyang kumawala sa pagkahawak ng mga pulis, pero hindi naman siya nagtagumpay. Magdala kayo ng stretcher dito. Doon na bumalik ang tingin ni Zach sa pintuang pinasukan ng pulis at kung saan inilabas si Rachel. Hindi na rin niya pinansin ang pagkakasaklolo sa kanya ng dalaga. Mabilis siyang humakbang sa loob. Otomatiko siyang napakapit sa hamban ng pintuan dahil sa nakita. Sa sahig ay nakahandusi ang babaeng nakasuot ng hospital gown. Nakasaboy ang buhok nito sa kanyang mukha. At sa sahig ay umaagos ang dugong nagmumula sa kanyang katawan. Alea, halos pabulong na siyang napausal. Humihinga pa ito. Napunta ang tingin ni Zach sa nagsalita. Sa harap ng pulis ay may upo ang gawa sa kahoy. Mula roon ay may nakaupong babae. Nakatali ang bewang nito sa upuan. Ang mga kamay nito ay nakalagay sa likod ng upuan. Halatang nakatali. Umagos ang dugo sa bandang tiyan nito. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Zach nang mapansin nito ang suot ng babaeng naroon. Kaparehong-kapareho ito ng suot ng babaeng nakahandusay sa sahig. Akmang hahakbang na siya sa loob nang hilahin siya ni Art. Parang tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Parang tinakasan siya ng kaluluwa habang pinapanood ng rescuer na pumasok sa loob ng silid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang ilagay nila ang katawan ng dalawa sa stretcher. Nang magkasunod na ilabas ang katawan ng dalawa, ay kusang humakbang pasunod ang mga paa ni Zach. Dinala nila sa pinakamalapit na ospital ang dalawa. Sabay na ipinasok ang mga ito sa emergency room. Hindi naman malaman ni Zach ang gagawin. Paroon at parito siya sa paghakbang. Nang bumukas ang pinto ay lalo lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Kayo ba ang pamilya ng mga pasyente? Yes, Doc.
Bumalatay ang lungkot sa mukha ng doktor. Ginawa na po namin ang lahat na makakaya namin. Hindi po namin nagawang mailigtas ang isa sa kanila. I'm sorry. Tila pinagsakloban ng mundo si Zach dahil sa narinig. Ngunit ang tanong, sino ang nakaligtas? Sino ang namatay? Makalipas ang 1 taon, akmang papaandarin ni Zach ang kanyang kotse. Nang makita niya ang paglabas ni Alea sa kanilang mansyon, nakasuot ito ng maong na pantalon at kulay asul na t-shirt. Maya-maya lang ay nakita nito ang pagpasok niya sa backseat ng isa lang kotse. Sumunod naman na pumasok sa driver's seat ang driver na si Mang Kanor. Umusbong naman ang pagtataka ni Zach. Wala siyang maalalang nagpaalam ang misis niya may pupuntahan ito. Nang umandar ang sinakyan ni na Alea, pinaandar na rin ang kanyang sasakyan upang sundan sila. Huminto ang sasakyan sa tapat ng sementeryo. Kitang-kita niya ang pagbaba ni Alea mula doon. Nang makaalis ang sinakyan nito ay nagpasya din siyang bumaba at sundan ang kanyang misis. Pinagmasdan niya ito mula sa hindi kalayuan. Nakita niyang huminto at umupo sa gitna ng 2 puntod. Kitang-kita pa ni Zach ang magkasunod na paghaplos ni Alea sa lapida ng mga ito. Ilang sandali lang ay nakita niya ang ginawang pagpahid nito sa kanyang pisngi. Gusto mang ipaubaya ni Zach ang sandaling iyon kay Alea, ay kontra naman ang kalooban niya. Masakit sa kanyang damdamin na makita itong umiiyak. Ngaling-ngaling hinugot ni Zach ang kanyang cellphone at nagdial. Maya-maya lang ay sinagot naman siya nito. Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kanila. Bungad niya ang saad. Agad naman nagpalinga-linga ang kanyang misis. Sinundan mo ako? Hindi umimig si Zach. Mula sa kabilang linya ay narinig nito ang kanyang pagbuntong hininga. Sige na, magpakita ka na. Huwag ka na magtago. Malumanay na boses niyon at mukha namang hindi galit. Tuluyan na nga nagpakita sa kanya si Zach. Ibinaba naman ni Alea ang cellphone niya na makita niya ito. Hindi rin ito inalis ang tingin niya rito hanggang sa ito ay makalapit. I'm sorry, nag-aalala lang ako. Hindi ka naman dapat mag-alala. Nakakulong na si Rachel at Ken. Wala nang mananakit pa sa akin. Kahit na, hindi ko pa rin maiwasan. Napunta ang tingin ni Zach sa mga lapida. Nabasa niya mula roon ang pangalang Amelia at Leono. They are my parents. Usal ni Alea bago ibalik ang tingin sa puntod. Ma, pa, meet Zach. Huminto siya sa pagsasalita at bumaling kay Zach, my husband. Lumapit pang lalo sa kanya si Zach at ginawa nito ng mahigpit na yakap. After natin dito, may ipapakilala din ako sa'yo. Nangyari nga ang sinabi ni Zach. Dinala niya si Alea sa isa sa mga properties nila. Sumakay ang 2 sa chopper. Lumapag ito sa malawak na damuhan. Mula sa kinaroroonan nila, ay tanaw nilang hindi kalakihang 2-story building. Animo ay isa itong modern house, ngunit sa malapitan ay isa itong musileo. Napakunot noo si Alea nang mapansin niya ang date of death. Magkapareho sila ng petsa ng pagkamatay, pero ang nagpakunot noo sa kanya ay pareho din ito ng petsa ng pagkamatay ng parents nito. Bago pa magsitinig ni Alea ang kanyang nasa isip, ay naramdaman niya ang paghawak ni Zach sa kanyang kamay. Alea, I would like you to meet my parents too. Ma'am, Dad, this is the woman I've been telling you. Pumalik si Zach sa puntod. Kinukwento mo ako sa kanila? Binalingan lamang siya ng tingin ni Zach at muling ibinalik ang tingin sa mga puntod. 10 years ago, my parents died because of a plane crash. A plane crash that took many lives. Nabakas ang lungkot sa mga mata nito. Parang kinurot ang puso ni Alea. Maiintindihan na niya ngayon kung bakit pareho ng date of death ang kanilang mga magulang. At kasama roon ang mga magulang ko. Tila wala sa sariling saad ni Zach. Bumaling sa kanya si Alea. Pumunta kami sa morgue para i-claim ang bangkay ng parents ko. Doon ko nakilala ang babaeng never kong makalimutan. Gumuhit sa alaala ni Zach ang nangyari habang nagkukwento. Mama? Papa? Napalingon si Zach sa pinagmula ng iyak. Nakita nito ang isang babaeng nakasuot ng school uniform. Yakap-yakap nito ang isang bangkay na natatakpan ng puting kumot. Paano na ako ngayon, ma? Lalo lumakas ang iyak nito. Kitang-kita nito ang magandang mukha niya na basang-basa ng luha. Sa kaibuturan niya, gusto niya itong yakapin at punasan ng luha nito. Humakbang ang kanyang paa ngunit natigil siya nang may humawak sa kamay niya. Halika, wala daw rito ang mami at daddy mo. Wala na siyang nagawa nang hilahin siya ng katulong na si Lina palabas ng morgue.
Ang tanging nagawa na lamang niya ay lingunin ito. Tumulo naman ang luha ni Alea matapos marinig ang kwento ni Zack. 3 years after the incident, I saw a woman that looks like her. I married that woman pero ni minsan hindi niya naikwentong patay na ang mga magulang niya. So naisip ko na lang na baka hindi siya ang babaeng nakita ko sa morgue. After 3 years, she fell out of love from and chose to love me. I searched for 4 years, then finally, I found out that she is working on a restaurant. And today, I just confirmed that I took home the right woman, the woman I met 10 years ago. Lalong napaluha si Alea. Nung makita kita ng araw na yon, pakiramdam ko gusto kitang yakapin at alagaan. Siguro dahil pareho tayo ng sitwasyon. Pareho tayong nawalan ng magulang. Alam mo bang niligawan at pinakasalan ko si Lainey dahil akala ko ikaw siya? Because from the first time I saw you, I already promised to myself, if fate will bring us together, I will cherish you. Pinunas nito ang luha ni Alea gamit ang hinlalaki niya at masuyo itong tumitig sa kanya. Let me fulfill the promise of loving you forever. This time I wanna make a vow together with the real Alea. Please allow me to marry you. Nilabas nito ang isang singsing. Tinuyong mabuti ni Alea ang kanyang mga luha. Kasal na naman tayo ah. Nakita ni Alea ang pagbalatay ng lungkot sa mga mata ng kanyang mister. Pero gusto ko ring maranasang magpakasal sa asawa ko. Ngumiti si Alea. Isinuot ni Zack ang singsing sa daliri nito. Pagkatapos ay iniyakap siya nito ng mahigpit. Sa kaibuturan niya ay labis siya nagpapasalamat sa Panginoon para sa ikalawang buhay. Napatingala sa langit si Alea. Habang nakatingin sa mga ulap, ay bumalik sa alaala niya ang isang pangyayari. Ikinasa ni Rachel ang baril sa kanyang hawak. And sad to say, I have to kill again. Nanlaki ang mata ni Lainey. Stop! Stop what you're planning. No, pagod na ako. Pagod na ako. Itinutok nito ang baril kay Alea. Nang kalabitin nito ang gatilyo, humakbang ang mga paa ni Lainey patungo kay Alea. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Kasabay ay pagbagsak ng katawan ni Lainey sa harap ni Alea. Lainey! Gumagaralgal ang boses ni Alea. Iniabot ni Lainey ang kanyang kamay. Kumilos si Alea ngunit pinigilan siya ng tali sa kanyang kamay. Wala na siyang nagawa kundi maiyak. Alea, tumulo ang dugo sa labi nito. Lainey, lalo siyang naluha. Galit ako sa iyo, Alea. Huminto ito sa pagsasalita at tila nahihirapan. Inagaw mo ang lahat sa akin. Mahinang saad nito. Pero bakit hindi kita magawang saktan? Tumulo ang luha nito. Lainey, lalong bumuhos ang luha ni Alea. Pinilit niyang igalaw-galaw ang kanyang pulso upang makawala sa pagkakatali pero walang nangyari. Deep inside, I care so much about you. Pumikit ito. Bumalatay sa mukha nito ang sakit. Umagos sa bibig nito ang dugo. Ang dami niyong drama. Iritado naman tura ni Rachel. Itinutok nito ang baril kay Alea. Finally, makakalaya na rin ako. Kinalabit ni Rachel ang gatilyo. Napapikit na lamang si Alea, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Nang bumalik sa kasalukuyan si Alea, ay nakuha ng pansin niya ang bughaw na kalangitan na tila nagpapahayag sa kanya ng kapayapaan. Ngunit napukaw ang atensyon niya sa hugis-pusong ulap na tila pinapaalala sa kanya ang aral sa kanyang pinagdaanan. Natanto niyang makapangyarihan ang pag-ibig. Itutulak nito ang sino man sa kanilang gagawing desisyon sa buhay. Gagawin ka nitong mahina o malakas. Itutulak ka nito sa mabuti o masama. Ngunit saan ka man dalhin ito? Pairalin ang pag-ibig sa puso. Ang pag-ibig na magpatawad. Ang pag-ibig na mapagparaya. At ang pag-ibig na hindi mapanakit. Dahil ito ang totoong kahulugan ng wagas na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Naway nakapulot kayo ng aral sa buhay mula sa kwento na ating pinakinggan sa channel na ito. Naway nakapagbigay kami ng inspirasyon sa bawat isa nating tagapakinig. Abangan po natin ang mga i-upload pa nating storya sa channel na ito. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.